Kwento ito na nangyari sa akin nang minsang maiwan akong mag-isa sa bahay. Ruth ang pangalan ko. Sorry kung ngayon ko lang na-discover ang channel ninyo. Hindi kasi talaga ako fan ng mga horror channels noon pa man. Paminsan-minsan lang ako nakikinig ng ganitong klaseng videos. Kapag nasa mood lang ako na matakot. Nung malaman ko na tumatanggap kayo ng stories, naisip kong magpasa. Pareho kami ng asawa kong si Norman na hindi nakagraduate ng college. High school level lang. Sayang nga medyo matataas pa naman ang grades ko noon. Kaso dahil nga sa hirap ng buhay, ay hindi ako nabigyan ng chance para ipagpatuloy ang pag-aaral. Dati ay labandera ako, pero nitong kalaunan, natuto akong magbenta ng kung ano-anong bagay online. Yung asawa ko naman, skilled worker. Ang dami niyang racket na pinapasukan. Lahat ata ng pwedeng trabaho na maisip mo, napasukan niya na. Simula pa nung 16 siya ay nagtatrabaho na siya. Hanggang ngayon, isa rin yan sa mga nagustuhan ko sa kanya. Sobrang sipag niya. Kahit sa bahay kapag wala siyang ginagawa, hindi yan mapakali. Aayusin niya yung upuan o kaya electric fan. Kahit hindi pa naman sira. Basta gusto niya palaging may ginagawa siya. Kapag nasa bahay, hindi mahilig magkwento si Norman sa mga nangyayari sa trabaho niya. Ako naman, hindi nagtatanong kasi alam ko naman na ganun talaga si Norman. Kung may problema siya sa trabaho, ayaw niya nang dalhin pa sa bahay namin. May isang gabi na naiwan ako sa bahay. Sabi ni Norman, 2 days and 1 night daw sila dun sa trabaho niya. Sa pagkakaalala ko, magkakabit ata sila ng bintana sa isang mayamang negosyante. So naiwan ako sa bahay. Buntis na ako nun. Pero hindi pa naman sobrang laki ng tiyan ko. Kaya nakakakilos pa ako ng maayos. Gabi, nasa sala ko at nanonood ng TV. Drama yon. Tutok na tutok ako kasi malapit nang magkasampalan yung mga bida. Bigla ba namang may kumatok sa pinto? Tumingin ako sa oras. 9:30 na ng gabi. Sa ganung mga oras, wala na akong maisip na kahit na sino na kakatok sa bahay. Maliban na lang kung may masamang balita. Agad akong tumayo at sumilip sa bintana. May lalaking nakatayo sa labas. Nakapagtataka yung itsura niya. Para siyang construction worker. May hard hat siyang suot, kulay yellow. Tapos puting damit, maong at saka boots. Hindi ko lang maaninag masyado yung itsura niya. Kumatok siya ulit. Hindi ko muna pinagbuksan. Tinanong ko kung sino ba siya at anong kailangan niya. Ang tagal bago sumagot. Pero nagulat ako kasi yung boses niya parang nanghihina. Seryo daw ang pangalan niya. Sinabi niya yung address niya. Katrabaho niya raw si Norman sa construction. Medyo kinabahan ako. Paano kung masamang balita pala yun na may kinalaman kay Norman? Tinanong ko ulit kung anong kailangan niya. Hinahanap niya raw si Norman. Doon na ako nagtaka. Di ba kasama niya sa trabaho? Sabi ko wala si Norman. Kailangan niya raw makaganti. May gumapang na takot sa buo kong katawan nung sabihin niya yun. Siniguro ko ulit na nakalak yung pinto namin. Solid na kahoy naman yon. Kaya kahit magpumilit siya, hindi siya makakapasok. Kahit sa bintana. Inulit niya yung sinabi niya. Gagantihan niya raw si Norman. Ilang minuto na wala akong narinig. Pagtingin ko ulit sa labas, wala nang tao. Nang makauwi si Norman, yun agad ang sinabi ko sa kanya. May naghahanap na katrabaho sa kanya. Seryo ang pangalan. Nang banggitin ko yun, tila nawalan ng dugo yung mukha ni Norman. Namutla siya at muntik pang matumba. Katrabaho niya raw dati yung Seryo. Kaso namatay ito sa isang disgrasya. Wala raw kinalaman si Norman sa kung anumang nangyari kay Seryo. Basta ang tanging naiisip niya raw kung bakit gustong gumante ng kaluluwa ni Seryo ay dahil sa kanilang apat
Si Norman lang ang hindi namatay. Pagkatapos nun, hindi na ulit dumalaw ang kaluluwa ni Sergio. Hanggang sa nakalimutan ko na lang yung nangyari. Naalala ko lang nung minsang nakinig ako dito sa channel ninyo. Gwen po ang pangalan ko. Taong 2015. Nasa 10 taon pa lang ako noon nung lumipat kami sa Indang, Cavite mula sa Valenzuela. Nakaipon na kasi ang papa ko sa pagsisiman, kaya nakabili na siya ng bahay at lupa na matagal nang iniaalok sa kanya ng matalik niyang kaibigan. Sa kanya lang gustong ibenta dahil minana pa daw sa magulang. Kaya lang, nag-migrate na sila sa ibang bansa. Si mama naman, matagal nang pangarap na makatira sa probinsya. Kaya bilang regalo, pinagsumikapan talaga ni Papa na mabili yon. Luma na pero maganda at halatang alaga naman ang bahay. May ilang parte lang sa may harapan na gustong iparenovate ni Papa. Gusto niya kasing i-extend ang second floor para daw madagdagan ng kwarto at maglagay ng terrace. Pero sa gabal ng malaking puno na halos pumasok na sa loob ng bahay. Gusto niyang ipaputol yon para daw umaliwalas. Halos matakpan na kasi noon ang harapan ng bahay. Total naman daw may iba pang puno sa palibot. Pero tumutol si Mama. Magandang araw yon at malilim. Isa pa, naniniwala siyang may nakatirang nilalang sa mga puno kaya hindi sila dapat gambalain. Pero hindi naniniwala si Papa doon. Pinagbigyan niya na daw si Mama na sa probinsya kami tumira. Kaya pagbigyan din niya si Papa kung gusto niyang ipabago ang bahay at ipalinis ang puno. Labag man sa loob ni Mama ay wala na siyang nagawa. May alam naman si Papa sa paggawa ng bahay kaya hindi na siya kumontrata ng gagawa. Kumuha lang siya ng mga makakatulong niya at unti-unti nga pinutol nila yung puno para masimulan na ang renovation. Noong inuumpisahan na nila yung putulin ay may matandang kapitbahay na lumapit. Ang sabi kay Papa na hindi niya dapat putulin yon. May nakatira daw doon na aalisan niya ng tirahan. Baka daw kami gantihan. Nainis si Papa. Ayaw niya kasi na pinapakailaman. Narinig ko pa ang sagot niya na nabili daw niya ang lupa kaya walang karapatan ng kahit na sino na tumira sa pag-aari niya. Napailing na lang yung matanda at saka lumayo. Si Mama naman, kahit natutuwa at mas mapapaganda pa nga ang bahay, ay nag-aalala din. Ako naman patingin-tingin lang. Yun palang mga sanga na nakapatong sa bubong ang natanggal nila ng araw na yon. Kinagabihan, naalala kong naiwan ko sa tabi ng puno ang gamit ko sa school. Kaya lumabas ako para kunin yon. Paglapit ko sa puno, may nakita akong 2 nilalang na nakatayo. Hindi ko alam kung babae sila o lalaki. Basta yung isa, malaki. Tapos yung isa parang kasing laki ko. Nakakatakot yung itsura nila. Maitim na maitim. Puting mata lang ang halos makikita mo. Nakadamit naman sila. Pero hindi ko alam kung anong klaseng damit yon dahil parang dahon lang na nakadikit sa balat. Parang galit yung pagkakatingin nila sa akin. Siguro nasyak ako, kaya natitigan ko pa sila bago ako tuluyang nakasigaw sa takot. Kumaripas ako ng takbo papasok sa bahay. Nag-uumiyak ako nun. Siyempre, hindi pa rin naniwala si Papa nung sinabi ko kung ano yung kinatakutan ko nun. Nung madaling araw, inapoy ako ng lagnat. Hindi nawala yun buong maghapon. Kaya sa akin muna natuon ang atensyon ni Mama habang itinutuloy naman nila Papa ang pagputol sa puno na yon. Kinagabihan, yung kuya ko naman ang biglang inapoy din ng lagnat. Kaya napilitan si Mama na ipatawas kaming magkapatid. Ayon sa magtatawas, ay may nagagambala daw kaming mga itim na tao kaya pinasasakitan din kami. Tinangka uling pigilan ni Mama si Papa sa pagputol pero halos katawan na lang naman ang natira sa puno nang dumating kami sa bahay. Nanlumo si Mama.
pero wala na siyang nagawa. Gumaling naman kami ng ipatawas. Pero si mama naman ang nagkasakit. Naisugod siya sa ospital. Binalikan ulit ng kapitbahay si Papa para pigilan, habang hindi pa raw tuluyang napuputol ang puno. Pero sarado talaga ang isip ni Papa. Habang nasa ospital si Mama, ay trinabaho talaga nila Papa yon hanggang sa tuluyan nang maputol ang puno. Pero nang sumunod na gabi, nakalabas na si Mama ng ospital noon. Nabigla na lang kami nang sa hindi matukoy na dahilan ay biglang nagliyab ang harapang bahagi ng bahay. Kamuntik na kaming mawalan ng bahay, pero mabuti at naging maagap naman si Papa. Kaso nahagip siya ng apoy at nasunog ang kalahating katawan niya. Doon pa lang, napaisip na si Papa na totoo nga talaga ang sinasabi ng matandang kapitbahay na may nakatira nga sa puno at gagantihan kami sa oras na tuluyang mawala ang tirahan nila. Kung hindi pa man kami napahamak, ay hindi pa siya maniniwala. Hindi ko alam kung paanong tumubo ulit yung puno. Pero sa ngayon, unti-unti na siyang lumalaki ulit. Bale yung bahay na lang namin ang iniatras. Tanggap na ni Papa na may nakikitira nga sa lupang nabili niya. Basta wag na lang daw ulit kaming gagalawin. Ako po si Ria ng Santa Mesa, Manila. Dati din po ako nakapag-share na dito ng story tungkol sa paranormal experience ko sa una kong trabaho. Kaya lang natabunan na ata sa dami ng sender. Pero nag-try ako ulit. Ibang karanasan ko naman. Sana po this time mapansin na. Tungkol naman po ito sa barang. Involve ang area manager ko rito na naging kaklose ko mula pa nung mag-umpisa ako sa company na yon. Tawagin na lang natin siyang Leila. Nasa mid-50s na siya, pero hindi halata dahil mapustura siya at maalaga sa katawan. Masayahin din siya at open tungkol sa buhay niya, kaya hindi mo hiisipin na may lihim pala siyang itinatago. Biyuda siya at may 2 anak na dalaga, pero may kinasama siyang lalaki na batang-bata pa. May itsura at mabait naman daw. Lagi niyang bukang bibig yun sa amin ng mga katrabaho ko kapag bumibisita siya. Mahal na mahal niya yon at mahal din daw siya. Ayon sa kanya. Nakikita naman namin na sweet at maasikaso sa kanya kapag sinusundo siya sa trabaho. Pero isang araw, bigla na lang nagbago si Ma'am Leila. Naging tahimik siya at halatang problemado. Wala siyang kinakausap sa amin, kahit ako na pinakamalapit sa kanya. Minsan nakikita ko nakatulala siya at naiiyak. Minsan naman nanlilisik ang mata niya na parang ang tingin ko pa nun nag-iiba yung anyo niya sa sobrang galit. Doon ko lang siya nakitang ganon, malayo sa Ma'am Leia na nakilala ko. Nag-aalala man, pero nirespeto namin kung ano man ang pinagdadaanan niya at hinintay na lang kung kailan siya handang mag-open sa amin. Hanggang isang araw, nilapitan niya ako. Medyo nakangiti na siya nun, pero halata pa ring malungkot. Naglakas loob ako na kumustahin siya. Hindi ko ine-expect na yung oras na yun din ay aaminin niya sa akin ang dinadala niyang problema. Iniwan na pala siya nung kinakasama niya dahil nakabuntis daw. Ang masaklap pa, tinangayan pa siya ng malaking halaga ng pera at mga alahas. Bumakas ulit sa mukha niya yung matinding galit habang ikinukwento niya yon. Pero saglit lang. Tapos nun ngumiti na ulit siya. Kaya biniro ko na mukhang okay naman na siya. Itagay na kako namin yon. Sabi niya sa akin, magiging okay lang daw siya kapag nagbayad na ang mga nang agrabyado sa kanya. At sisiguraduhin daw niya na magbabayad talaga sila. Napatitig ako sa mukha ni Ma'am Leila habang sinasabi niya yon. May kung anong kislap akong nakita sa mata niya at hindi ko alam kung bakit ako kinilabutan. Ilang araw matapos yung pag-uusap namin ni Ma'am, nabalitaan namin na namatay yung babaeng ipinalit sa kanya ng boyfriend niya. Ang nakakabigla doon, hindi ordinaryo yung pagkamatay niya.
Buntis siya pero nang makunan ay hindi raw bata, kundi mga insekto ang nakitang laman ng tiyan niya. May mga nagsabi na binarang daw yung babae. Bigla akong napaisip. Naalala ko yung sinabi ni ma'am na sisiguraduhin niyang magbabayad daw yung may mga atraso sa kanya. Nagkataon lang kaya na ganoon ang paraan ng pagkamatay ng babaeng karibal niya? O may kinalaman siya rito? Pilit kong binura sa isip ko yon. Kasi hindi naman ganong klase ng tao ang pagkakakilala ko kay Ma'am Leila. Tikom din ang bibig niya at wala siyang reaksyon doon. Kung ano man ang nasa loob niya, wala kaming ideya. Pero hindi pa man kami nakaka-move on doon, nabigla na naman kami sa balita na nasa ospital daw ang dating kinakasama ni Ma'am. At hindi rin ordinaryo ang dahilan ng pagkaka-ospital. Namamagaraw ang ari. Kwento yon ng kasamahan ng lalaki sa trabaho na nagkataong kakilala ko. Kinarma lang ba sila sa ginawa nila kay Ma'am Leila? O sadyang may gumagawa nun sa kanila para pagbayarin sila sa atraso nila? Hindi nagtagal at tuluyan na ring bumigay yung lalaki. At kagaya ng babae ay blanco rin ang reaksyon ni Ma'am. Matagal din silang nagsama ng boyfriend niya na yon. At alam ko kung gaano niya kamahal yon. Kaya nakapagtataka na parang wala lang sa kanya ang pagkamatay nito. Ni hindi man lang siya sumilip kahit sa libing. Pero mula noon, hindi na pumasok si Ma'am. Isang araw ay pumunta ako sa bahay niya dahil sa ilang dokumentong kailangan namin. Hindi na kasi namin siya nakokontak kaya minabuti kong puntahan. Bukas ang bahay niya at nagulat ako nang makita ko na nakatulog siya sa sobrang kalasingan. Pero ang mas ikinabigla ko nang makita ko sa kwarto niya ang letrato ng ex niya at kabit nito. Katabi ang mga gamit sa pambabarang. Alam ko ang mga yon dahil mambabarang din ang lola ko sa tuhod. Nasyak talaga ako. Hindi ko akalain na lihim palang mambabarang si Ma'am Leila at nakaganti siya ng palihim sa mga umagrabyado sa kanya. Sa ngayon magkasama pa rin kami sa trabaho. Naka-move on na siya at parang walang nangyari. Pero hindi niya alam na alam ko ang lihim niya. Ralph ang pangalan ko. Share ko lang itong kwento tungkol sa nangyari sa kaibigan ko noong dumalaw sila sa akin. Nung bumukod kami ng asawa kong si Dayan, nahirapan kaming maghanap ng bahay at lupa na mabibili. Yung iba kasi na malapit lang, sobrang mahal ng mga presyo. Hindi namin inaasahan na ganun na pala ang presyo ng mga lupa. May hinahanap naman kaming mura, pero malayo nga lang. Hindi naman siya totally bukid na, pero ang layo niya pa rin sa mga mall at ospital. Sabi ko okay lang, meron naman kaming sasakyan. At saka gusto ko talagang manirahan sa tahimik. Yung konti lang ang tao. Mag-iisang taon na kami doon nang maisipan ng best friend kong si Kaiji na dumalaw sa amin. Pinakamatalik kong kaibigan si Kaiji. Since high school best friend ko na siya. Ang dami na naming pinagdaanan sa friendship namin. Ilang beses na kaming nag-away. Pero mas lalo lang nung pinatibay ang pagkakaibigan namin. Hindi agad nakadalaw nun si Kaiji sa amin kasi busy siya sa trabaho niya. Nung magsabi siya na mahaba raw yung nakuha niyang leave, sabi ko dalaw naman siya sa bahay kasi ang tagal ko na rin hindi nakakainom ng malamig na beer. Binigyan ko siya ng instruction kung paanong makakarating sa bahay. Balay hapon siya darating. May inasikaso pa kasi siya ng umaga. Sa tansya ko noon, dapat mga 3 PM ay nasa bahay na siya. Kaso alas 5 na wala pa rin. Yun pala naligaw. Nagtanong-tanong pa siya sa mga tao. Nung nasa bahay na siya, nung nasa kusina si Dayan at naiwan kami ni Kaiji, sabi niya sa akin, may nakakatakot daw na nangyari sa kanya. Doon daw sa dinaanan niyang kahabaan ng highway na puro mga palay ang makikita mo sa gilid, bigla na lang daw may lumitaw na bata. Nabundol niya yung bata. Tumalsik ito. Siyempre itinigil niya yung sasakyan.
Tinignan niya kung okay lang ba yung bata. Nung dapat dadalhin niya sa ospital, nang tignan niya raw, hindi siya makapaniwala. Kasi hindi raw mukhang tao yung itsura ng bata. Mahaba yung tenga. May pangil daw ito. At saka medyo mabalahibo yung katawan. Kakaiba rin daw yung suot. Dumilat yung bata. Tinignan siya ng matalas. Nakita niya na yung bata ay may ikatlong mata sa noo. Agad na raw kumaripas pabalik ng sasakyan si Kaiji. Sabi niya hindi raw tao yung batang yun. Ako naman hindi naniwala. Sabi ko, uminom na lang kami at magwalwal. Mabuti pa nga raw. Nung medyo lasing na nga si Kaiji, sabi niya sa akin, isara ko na raw yung mga bintana. Kanina niya pa raw kasi nakikita yung bata sa labas. Naiinis na ako nun. Pakiramdam ko kasi nantitrip na lang si Kaiji. Tumayo naman ako at isinara ang mga bintana at pinto. Nung nandun na ako sa kusina, nakita ko na may batang nakatayo sa labas. Katulad ng sinabi ni Kaiji yung itsura ng bata. Mahaba ang tenga, may pangil at may ikatlong mata sa noo. Pagbalik ko, nakita ata ni Kaiji na namumutla ako. Kunin daw namin yung mga rosaryo at krus sa loob ng bahay, pati mga santo. Ilagay daw namin lahat yun sa bawat bintana at pinto. Hindi kami natulog ni Kaiji. Naghintay lang kami. Pero wala namang nangyari. Nung umalis na siya, sabi niya sa akin, wag daw ako mag-alala. Kasi ang balak naman daw nitong gantihan, siya at hindi naman daw kami. Totoo yun. Kinailangan pa ni Kaiji na magpatulong sa isang paranormal expert para lang mapaalis yung nakakatakot na bata sa bahay niya tuwing gabi. Gumana naman. Napaalis nila yung bata. Pero ang sabi ng paranormal expert, wag na raw babalik si Kaiji sa lugar kung saan niya unang nakita yung bata. Dahil sa nangyari, kapag gusto naming uminom ni Kaiji, ako na lang ang dumadalaw doon sa kanila. Ang kwentong ito ay hindi ko personal na karanasan. Kwento lang din sa akin ng mga maririnig nyo ngayon. Tungkol ito kay Lolo Baste. Dating sundalo si Lolo. Dalawa lang ang naging anak nila ni Lola. Si mama ko na panganay at yung bunso nilang lalaki na si Tito Arman na naging sundalo rin. Si Tito Arman din ang nagkwento nito sa akin. Si Lolo daw noong panahon ay laging naisasabak sa aksyon. Offensive daw lagi ang misyon na ibinibigay sa kanila. Parang special force daw kasi sila na expert sa pag-atake sa kalaban. Sabi nga sa akin ni Tito Arman, sayang nga raw kasi hindi na naituro sa kanya ni Lolo yung mga expertise nito sa bakbakan. Marami raw napasukong rebelde si Lolo. Marami rin silang napatay. Pero parte na yon ng pagiging sundalo. May isang misyon daw si Lolo. Kailangan nilang tambangan itong mga rebelde na dadaan sa isang bahagi ng bundok. Nagtayo daw sila ng kampo doon. Mga 2 araw silang naghintay. Umulan pa kaya bawas ang visibility. Pagdaan ng truck, sumenyas daw agad yung mga kasama nila na nakadisguise. Nagpaulan sila ng putok. Tumagilid yung truck. Kanya-kanyang pulasan yung mga rebelde. Siyempre, hinabol nila Lolo sa gubat. May 4 pa raw silang napatay. Nung medyo malalim na sila sa gubat, naghiwa-hiwalay daw sila. 5 raw ang mga kasama ni Lolo. Bigla raw may lumabas na matanda galing doon sa likod ng puno. May dalang itim na tungkod. Nung oras daw na yon, pare-pareho sila na inakalang baril yung tungkod. Agad daw nilang pinaputukan yung matanda. Huli na nang makita nila na tungkod lang pala yung dala. Matapos daw ang misyon na yon, na-depress daw ng sobra si Lolo at ang mga kasama niya. Nalaman pa nila na isang albularyo daw yung matandang lalaki. Naglalakad-lakad lang pala ito doon sa gubat dahil naghahanap daw ng mga herbal na dahon. Mahina na ang pandinig
kaya hindi na nito napansin ang mga putukan. Ito na yung medyo nakakatakot na part. Yung isang kasama nila lolo, namatay sa bahay niya dahil sa bangungot. Ang sabi ng asawa nito, bago raw ito namatay, may nagpakita raw sa asawa niya na isang matanda na mayroong itim na tungkod. Ganoon din ang nangyari sa iba pang kasama ni lolo. Natulog lang at hindi na nagising pa. Mga namatay sa bangungot. Si lolo ang huling pinakitaan. Nakita pa nga raw ni Tito Arman yung multo ng matanda. 7 years old na siya noon. Katabi raw kasi siyang matulog nila lolo at lola. Nang bigla na lang daw bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang isang matanda. Nagising si lolo pero nakatingin lang doon sa matanda. Nakanganga ang bibig. Lumapit daw ito. Unti-unting umangat ang itim sa mata ni lolo. Sumigaw daw si Tito Arman. Nagising si lola. Nang buksan nila yung ilaw, wala na yung matanda. At si lolo, patay na. Nakabukod na noon yung kwarto ni mama. Nung marinig niya yung sigaw sa kwarto, nagising din siya at agad na pumunta sa kwarto ng mga magulang. Naabutan raw niya na akap-akap nila lola ang patay ng katawan ni lolo. At iyon daw ang unang beses na hinimatay si mama sa buong buhay niya. Naniniwala raw si Tito Arman na ang dahilan ng pagkamatay ni lolo ay ang paghihigante ng matandang aksidente nilang napatay. Itinago daw kasi ng mga nakatataas nilang opisyal yung nangyari. Natanggap naman daw nila yung nangyari kay lolo kalaunan. Inasa na lang nila na nasa maayos na kalagayan na ang kaluluwa ni lolo. Ako si Buji ng Cardona, Rizal. Hindi ako mapanawalain sa mga kwentong aswang, pero nakasanayan ko nang makinig dito sa channel ninyo. Siguro kasi dahil naaaliw ako sa mga kwento ng mga sender. Kahit para sa akin, hindi ka panipaniwala ang iba. Lalo na yung tungkol sa mga aswang. Pero dahil sa hindi ko inaasahang masaksihan, ay nagbago ang paniniwala ko doon. Dito ko napatunayan na nag-e-exist pala talaga sila. Hindi lang siguro pare-pareho ang anyo at kilos. Nangyari po itong sinasabi ko, ilang buwan pa lang ang nakakalipas. Yung matandang kapitbahay namin na si Aling Sila, may kamag-anak na bagong dating. Mag-asawa yon at may sanggol na anak. Makikitira daw muna sa kanya dahil na landslide ang bahay nila sa Montalban. Ang kwento ng nanay ko, pabor daw yun sa matanda. Dahil bukod sa may makakasama siya, ay may sasagot na rin sa pagkain niya. Nagsosolo na kasi yung matanda at nabubuhay na lang sa pagtitinda ng kung ano-ano lang na mga gulay na nasa bakuran niya. Mabait at masipag naman yung mag-asawa. May green thumb yung babae. Ilang buwan lang ay napakarami niya nang naitanim at naaning gulay na siyang ibinibenta naman ni Aling Sila sa mga kapitbahay. Yun nga lang, tahimik at ilag sa mga tao yung mag-asawa. Lagi silang paiwas at bihirang makipag-usap. Isang araw, dumating at nakituloy sa bahay ng lola ko yung pinsan kong si John Ray na bagong laya lang. Tutol si nanay at mga tiyahin ko dahil nag-aalala sila sa lola ko na matanda na. Pasaway nga kasi yung pinsan ko na yon. Pero kung hindi naman daw tatanggapin ng lola ko, baka lalo kaming perwisyuhin lahat. Kaya ang ginawa na lang namin ay palihim naming binabantayan ang bawat kilos niya. Dahil walang trabaho, kung ano-anong diskarte lang ang ginagawa ni John Ray para may makain siya. At isa sa mga diskarteng naisip niya ay magnakaw sa mga pananim na gulay ni Aling Sila. Nakita ko na pumasok siya isang gabi sa bakuran nila at dahan-dahang pumitas ng mga gulay doon. Hindi ko siya nagawang sitahin habang ginagawa niya yon dahil baka makalikha kami ng ingay. Pero sinundan ko siya kina lola at doon ko sinita. Sinabi ko rin kay lola yung ginawa niya at dalawa kaming nagtulong para balaan siya dahil baka mapahamak siya at mabalik na naman sa kulungan. Pero hindi siya nakinig
at tinawanan niya lang kami. Ilang beses pa niyang inulit yung pagnanakaw sa bakuran nila Aling Sila. Pero hindi na lang gulay, kundi pati mga alagang manok ng lalaki ay ninanakaw na din niya. Wala siyang kamalay-malay na alam pala ng mga yon na siya ang nagnanakaw sa kanila. Pinuntahan siya kila Lola. Binalaan na wag nang uulitin yon, kundi ay iaasunto siya. Pero sarado ang isip ng pinsan ko. Ayaw talaga niyang makinig. Nagpalamig lang siya at inulit pa rin niya yung gawain niya. Hanggang isang gabi, natsyempohan na nga siya nung lalaki. Nagkataong pauwi ako nun galing sa isang lamay. Papasok na sana ako sa bahay nang makita kong nag-uusap si John Ray at yung lalaki sa loob ng bakuran nila Aling Sila. Sa porma ay nahuli na naman itong nagnanakaw. Naging mainit ang pagtatalo nila hanggang sa nakita ko na lang na biglang sinuntok ni John Ray yung lalaki. Bumalandra sa bakod yung lalaki at sargo ang dugo nito sa ilong. Lalapit na sana ako para awatin siya nang biglang manlaki ang mata ko pagkakita kong sakmal na nung lalaki ang leeg ng pinsan ko. Hindi naman siya yung tipong mistulang halimaw, pero nanlilisik ang mapupula niyang mga mata at sumisingasing habang sagpang ng matutulis niyang pangil ang leeg ng pinsan ko. Sa pagkabigla ay literal na nanigas lang ako sa kinatatayuan ko habang pumapasag at pilit na kumakawala si John Ray sa mahigpit na pagkakahawak ng lalaki. Nung sa wakas ay makabawi ako, sumigaw ako ng malakas para patigilin yung lalaki at para matawag ang pansin ng mga kapitbahay. Pero bago pa ako makalapit, ay bumagsak na sa lupa ang dugoang katawan ni John Ray na bukod sa leeg ay may wakwak din pala sa dibdib. Mabilis na nawala sa paningin ko yung lalaki. Noon naglabasan yung mga kapitbahay na naalerto sa sigaw ko. Isinugod sa ospital si John Ray, pero dahil sa layo nun ay naubusan na siya ng dugo at dead on arrival na siya. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nakita ko nun. Pero kung ano talaga yung nakita ko, yun lang din talaga ang sinabi ko sa mga pulis na nag-imbestiga. Hindi naman nila pwedeng sabihin na baka nakagamit ako at hallucination ko lang yung nakita ko. Dahil kahit ipa-drug test pa nila ako, malinis ako. Basta ang alam ko, aswang ang kapitbahay namin na yon. Nabigla na lang ding naglaho doon kasama ang mag-ina niya. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Isel. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung experience ko. Nangyari yon 3 years ago. Waitress ako sa isang di kalakihan at di pa sikat na kainan sa Marikina. Matagal-tagal na din akong nagtatrabaho doon noong dumating si Karina. Hindi niya tunay na pangalan. Waitress din siya kagaya ko. Unang kita ko pa lang sa kanya, nakaramdam na agad ako ng pagka-insecure. Maganda kasi si Karina, malakas ang karisma, kaya kasundo niya agad ang lahat ng mga kasamahan namin. At higit sa lahat, paborito siya ng boss namin na matagal ko nang gusto. Alam ko naman na imposibleng magustuhan niya ako dahil bukod sa malayo ang agwat namin ay may asawa na siya. Pero naiinis ako na mas napapansin at pinupuri niya si Karina kaysa sa akin. Dahil doon, lalong uminit ang dugo ko kay Karina. Na mas kumulo pa nung kahit ipinapakita ko na sa kanya yung inis ko, wala siyang pakialam at tila hindi siya apektado. Hanggang isang araw ay umabot na sa sukdulan ng galit ko nang malaman kong may namamagitan na sa kanila ng boss ko. Nakita ko na lang ang sarili ko sa harap ng isang mangkukulam na inirekomenda ng dati kong kapitbahay. Yung matinding galit at inggit ko kay Karina ang siyang nagtulak sa akin para magawa ko siyang ipakulam. Wala naman akong balak ipapatay siya. Gusto ko lang na pahirapan siya. Pakiramdam ko kasi noon, sa ganung paraan makakaganti ako sa kanya sa pagsapaw niya sa akin sa trabaho at sa pangaakit niya sa boss namin.
Ganun na lang ang tuwa ko nang masaksihan ko kung paanong namilipit ang tiyan ni Karina habang kinukulam siya ng matandang binayaran ko. Habang pinapakitaan siya ng concern ng mga kasama namin at ng boss ko, ay mas lalo ko pang pinapatindi ang sakit na nararamdaman niya. Ilang araw ko ding pinagpiestahan ang paghihirap niya. Natutuwa akong makita na sa wakas ay naapektuhan din siya dahil napansin kong mabilis na nahulog ang katawan niya. Napansin ko lang noon na sa tuwing pinapasakit ang tiyan niya ay lagi siyang nakatitig ng pailalim sa akin. Yung titig na parang alam niya na ako ang may kagagawa ng nangyayari sa kanya. Pero imposible ka akong malaman niya yon at kung sakali man, wala siyang ebidensya. Isa pa sa ipinagtataka ko, kung bakit pasok pa rin siya ng pasok at hindi siya nagpapadala sa ospital sa kabila ng matinding sakit na nararamdaman niya. Pero isang araw, hindi na siya pumasok. Nagulat na nga lang ako dahil ang naisip ko, nagpa-ospital na siya. Pero sa halip ay nabalitaan ko na umuwi daw pala siya sa probinsya nila sa Siquijor. Nang hinayang ako na hindi ko na makikita kung paano siyang maghirap. Pero okay na din dahil ibig sabihin nun, mawawala na sa paningin ko yung bida-bida. Naging panatag ako dahil wala na yung kontrabida sa buhay ko. Pero hindi na bumalik sa dati ang samahan namin ng mga kasama ko sa trabaho. Hindi ko alam kung anong sinabi sa kanila ni Karina at parang ilag silang lahat sa akin na lumapit. Pero binaliwala ko na lang. Ang importante, mawala ang presensya ni Karina na talagang nagpapakulo ng dugo ko. Isang araw, habang naka-duty ako, pumasok ako sa kitchen para kunin ang mga order. Nagulat ako nang makita kong nakatingin silang lahat sa akin habang lahat sila ay may hawak na kutsilyo. Para bang may balak silang masama sa akin. Pagtingin ko sa mga mukha nila, nang hilakbot ako ng husto dahil mga demonyong nakangisi ang nakikita ko. Sa takot ay nabitawan ko ang hawak kong tray at nagtatakbo ko palabas habang nagsisisigaw. Tapos nun, sumakit ng matindi ang ulo ko. Parang binabarena. Umikot ang paligid ko at narinig ko ang tawanan ng mga taong nakapalibot sa akin. Mula nun, naging madalas na ang mga pangyayaring ganon. Pero sa halip na magmalasakit, pinagtatawanan pa ako ng mga kasama ko. Nababaliw na raw ako. Pero hindi ako nababaliw. Alam kong may kakaibang nangyayari sa akin. Kaya nagpaalbularyo ko. Nabigla ako nang sabihin ng matanda na kinukulam daw ako. Kaya lang daw niya akong gamutin pero hindi niya kayang balikan ang mangkukulam dahil masyado daw malakas ang kapangyarihan nun. Pagkagaling ko sa albularyo ay nasa lubong ko ang imahe ni Karina sa anyong demonyo. Nanlilisik ang mga mata niya habang nakangisi. Papalapit siya ng papalapit kaya tumakbo ko. Huli na nang mapansin ko ang paparating na sasakyan. Salamat at hindi ako masyadong napuruhan. Pero pilay na ako ngayon. Noon ko naisip na siya pala ang kumukulam sa akin. Akala ko nananahimik na siya pero may balak pala siyang gumante. Ipinakulam ko siya at ipinakulam niya ako. Amanos na kami. Yun nga lang, mas matindi ang balik sa akin dahil hindi na normal ang lakad ko. Noon na ako nagsisi. Kung sana ay hindi ako nagpadala sa inggit at galit ko, baka hindi ito nangyari sa akin. Jomar ang pangalan ko. 26. May asawa at isang anak. Ang bilis lang ng panahon. Nung unang beses akong nakinig sa inyo, single pa ako at wala pang anak. Ngayon may ka-live-in na at may anak na rin na 2 years old. Madalas akong nakaabang sa inyo kasi nalilibang ako kapag nakikinig ako sa mga storya nyo. Ngayon ay ako naman ang magbabahagi ng kwento. Sa lugar namin dati, kilala si Manong Usoy na isang magsasaka
Siya ang may pinakamaraming bilang ng kalabaw na alaga. Lahat ng mga magsasaka gumagamit na ng traktora. Pero si Manong Usoy, old school pa rin. Kalabaw pa rin ang gamit. Pabor naman yun sa kanya. Kasi yun siguro yung dahilan kung bakit kahit sobrang tanda niya na, kasing lakas pa rin siya ng kalabaw. Kapag hapon, makikita mo yan si Mang Usoy na hila-hila yung mga kalabaw niya. Tapos dadalhin yun sa gilid ng paaralan na may sobrang tataas na mga damo. Libreng grass cutting na rin yun sa paaralan. Madalas naming panoorin yung mga kalabaw ni Manong Usoy. Hindi ko rin alam kung bakit. Wala pa kasing mga cellphone at gadgets nun. Kaya kahit mga simpleng bagay, nakakalibang na para sa aming mga bata. Nang tumanda na si Manong Usoy, syempre nagkasakit na rin siya. Dumalas na ang pagdalaw nila sa ospital hanggang sa naibenta na ang karamihan sa mga kalabaw na alaga. Yung dating 10 kalabaw, iisa na lang. Yun yung panahon na bihira mo nang makita si Manong Usoy sa kalsada. Nasa bahay na lang ito lagi. Siguro nainis na rin siya sa katandaan niya. Hindi niya na kasi kayang gawin yung mga dati niyang ginagawa. Yung inis na yon, ibinuntun niya sa natitira niyang alagang kalabaw. Kapareho na rin ito ni Manong Usoy, kaya hindi na rin nabenta yung kalabaw. Kasi matanda na rin ito. Umaga pa lang, lumalabas na yan si Manong Usoy at makikita mo siyang nandun sa nakatali niyang kalabaw. Meron siyang bitbit na 2x2. Tapos sa kanya hahambalusin ng paulit-ulit yung kalabaw. Kung saan-saan tumatama yung hampas niya. Kapag napapadaan ako ng mga ganong oras, naririnig ko yung iyak ng kalabaw. Sobrang nakakaawa. Kung pwede ko nga lang talunin yung bakod nila tapos pakawalan yung kalabaw, gagawin ko. Nagpatuloy pa yon ng ilang taon. High school na ako noon nung minsang may mangyaring masama. Nasa basketball court kami. Naglalaro. Nakita namin yung anak ni Manong Usoy na tumatakbo. Humihingi ng tulong. Agad naman namin siyang sinundan. Pumasok kami sa gate nila. Malayo pa, kita na namin ang nangyari. Si Mang Usoy, nakabitin sa sungay nung kalabaw. Nangingisay pa pero halatang patay na. Sabi nung anak, bigla na lang daw sinuwag nung kalabaw yung tatay niya. Hindi ko malilimutan yung itsura ng kalabaw. Umuusok yung ilong niya. Tapos yung mga mata, pulang-pula. Kitang-kita mo rin yung ugat sa leeg ng kalabaw. Iwinasiwas nito ang sungay at tumalsik si Manong Usoy. Saka ito tumakbo. Napatid yung tali at winasak yung sementadong gate nila. Lahat kaming nandoon, hindi makagalaw. Alam kasi namin na yung nasaksihan namin nun ay hindi normal. Hindi na nadala pa sa ospital si Manong Usoy. Dineklara na siyang patay sa health center pa lang. Yung kalabaw, hindi na nahuli yon. Ilang araw din na hinanap ng mga kalalakihan yung kalabaw. Pero hindi na namin nakita kahit anino nung kalabaw. Marami ang naniniwala na sinaniba ng isang engkanto yung kalabaw. Imposible naman kasi talaga na gumante yung kalabaw sa sarili niyang desisyon. At saka kahit gaano pa yun kalakas, imposible na rin na matusok niya ng ganun si Manong Usoy. Maliban na lang nga kung may engkanto sa katawan nung kalabaw. Magandang araw. Pakitago niyo na lang ako sa pangalang Jundi. Nasa mahigit 30 na ang edad ko at binata pa. Nagtatrabaho po ako sa isang construction company kung saan nangyari yung kwentong ibabahagi ko sa inyo. Unang beses ko palang na makaranas ng ganong paranormal at hindi ko talaga makakalimutan yon. Hindi ko na lang babanggitin kung saan yung lugar ng trabaho ko, pero malayo dahil taga Pampanga ako. Kaya nakastay in ako noon sa barracks kasama ang iba ko pang mga katrabaho. Palibasa binata naman ako at walang pamilya, kaya bihira lang din akong umuwi sa mga magulang ko.
Madalas akong naiiwan sa barracks tuwing nag-uuwian yung mga kasama ko. May kasama naman ako doon na bihira ding umuwi sa kanila. Tawagin na lang natin siyang Recto. Pero hindi kagaya ko, may pamilya siya, may asawa at anak. Pero hindi ko alam kung bakit bihira lang din siyang umuwi. Base sa kwento ng asawa niya, masasabi kong siya yung tipo ng lalaki na irresponsable at salbahe sa pamilya niya. Kahit sa trabaho niya, may ugali din itong si Recto. Mayabang at may pagkabastos. Ilang beses na siyang naireklamo ng mga tindera sa kantin. Hindi ko siya gustong kasama, kaya kapag kami lang ang naiiwan sa barracks, nagiinom ako sa labas, tapos nagche-check-in na lang ako sa motel at kinabukasan na ako babalik niyan. Pero isang gabi, bagong sahod nun, kaya nag-uwian yung mga kasama namin. Pero wala akong budget pang good time kasi nagpadala ko nun sa magulang ko. Wala akong choice kundi manahimik sa barracks. Wala din si Recto nun, nakipag-inuman. Ating gabi na nang dumating at lasing na lasing. Nagpanggap akong tulog para hindi ako kulitin. Mabuti at nakatulog din agad. Pero bago pa lang akong nakakatulog nun, nang magulantang ako sa malakas na sigaw niya. Napabalikwas ako ng bangon at nakita ko si Recto na nakasiksik sa sulok at takot na takot. Tumayo ako at binuksan ko yung ilaw. Pero wala naman akong nakita na sukat katakutan niya. Nanlalaki yung mga mata niya habang palinga-linga. Parang hinahanap yung nakita niya. Nung tanungin ko kung anong nangyari sa kanya, sagot lang niya, wala daw. Pero nainis ako kasi ayaw niya pang ipapatay yung ilaw. Napakayabang niya, pero kalalaking tao duwag naman sa multo. Hirap pa naman akong makatulog kapag maliwanag. Pero kahit bukas ang ilaw, ay biling baliktad pa rin si Recto sa higaan niya. Umuungol pa na parang binabangungot. Kaya lalong hindi ako nakatulog. Sa buong linggo na yon, pansin namin ang pagbabago ni Recto. Parang biglang nawala ang angas. Laging tahimik na parang malalim ang iniisip. Tapos naging magugulatin. Kaya nakakantsawan ng mga kasama namin. Halos gabi-gabi din siyang binabangungot. Laging sumisigaw at takot na takot. Kinausap na nga siya ng foreman namin kung anong problema niya. Kasi pati trabaho niya, apektado na. Pero lagi niyang sagot, wala naman daw. Hanggang sa mangyari nga yun. Isang gabing umuulan. Nakainom ako nun. Pero pinili kong sa barracks na lang matulog kaysa mag-check-in. Bukas ang ilaw, pero tulog naman si Recto. Kaya naisipan kong patayin. Lagi ko na lang kasi siyang pinagbibigyan na bukas ang ilaw. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na natutulog nun. Nang bigla na naman akong magising sa sigaw ni Recto. Palibasa nakainom, kaya nainis talaga ako nun. Bumangon na ako nun. Yung bangon ko na yon, sisitahin ko sana talaga siya. Pero bigla akong natigilan nang may makita akong figura ng tao sa may paanan ni Recto. Parang babae kasi mahaba ang buhok at nakabistida. Si Recto napatayo habang sumisigaw at sinasabi dun sa babae na tigilan na siya at patahimikin na. Hindi agad ako nakareact nun kasi hindi ko alam ang gagawin ko. Nakatingin lang ako sa kanila. Umaatras si Recto habang humahakbang naman papalapit sa kanya yung babae. Nung matapat yung babae sa bintana kung saan may konting liwanag mula sa poste, bigla akong napamulagat. Duguan at puro pasa kasi yung mukha niya. At nanlilisik pa ang mga mata niya na nakatitig kay Recto na biglang nagtatakbo papasok sa ginagawa naming building. Sumusunod pa rin sa kanya yung babae. Pero nangilabot ako nang makita kong nakalutang siya sa ere. Kinusot-kusot ko yung mga mata ko at ipinilig ang ulo dahil baka binabangungot na rin ako o kaya namamalik mata. Pero hindi Nakikita ko talaga yung babae na nakalutang at sumusunod kay Recto. Bago pa ako makakilos sa kinatatayuan ko, narinig ko na lang na may sumigaw at nagkagulo na sa labas. Tumalon pala si Recto mula sa building.
hindi na siya umabot sa ospital. Sa investigasyon ng mga pulis, lumalabas na si Recto pala yung pinaghahanap nilang sospek sa pag-rape at pagpatay sa isang babaeng natagpuan sa isang talahiban di kalayuan sa site namin. Nabigla kaming lahat nun. Kaya pala maligalig itong si Recto. Hindi siya pinatatahimik nung kaluluwa nung babaeng biktima niya. Binalikan siya nito at ginantihan. Good morning po sa lahat. Bala ko sana mag-submit dito matagal na. Lagi lang napupurnada kasi busy sa maraming bagay. At tinatamad din naman akong magsulat kapag wala namang ginagawa. Ngayon lang ako nagkaroon ng oras at sipag para ikwento ito. Listener ako sa channel nyo noon pa man. Nalaman kong meron palang ganito noong pandemic. Tambay pa ako noon. At ang naging libangan ko ay ang makinig sa mga ganitong stories. May tito ako na sabihin na lang nating Mike ang pangalan niya. Hiwalay sila ni tita, kasama yung dalawa nilang anak. Lagi kasing nag-aaway yung dalawa. Hanggang umabot na nga sa punto na nagdesisyon na silang maghiwalay na lang dahil baka madamay pa raw yung mga bata sa away nila. Buwan-buwan pa rin namang nagpapadala ng sustento si tito at minsan dinadalaw niya yung mga anak niya doon sa bahay nila tita. Isa sa mga negosyo ni tito ay ang paupahang boarding house niya. Yung pinagpatayuan niya ng boarding house, malapit lang sa isang state university at mga kumpanya. Kaya mabenta sa mga college student at empleyado. Madalas na puno yung boarding house na yon. Ilang beses na rin akong tumulong doon bilang cleaner sa kwarto. Kaso tinigilan ko na kasi kuripot si Tito Mike. Isa yun sa mga kinaiinisan ng pamilya namin kay Tito. Sobrang tigas niya pagdating sa pera. Kahit sa sarili niya, hindi siya bumibili ng bagong sapatos hanggat hindi pa butas yung swelas ng ginagamit niya. May isang boarder noon na nagreklamo kay Tito. Sabi niya, may mga kable daw ng kuryente sa kwarto niya. Luma na. Konting aksidente lang daw doon, siguradong may mangyayaring masama. Pati yung bubong, may konting tulo na rin. Nangako lang si Tito na ipapaayos niya yon. Kaso nauwi lang sa wala hanggang sa nakalimutan na lang. Mga bandang May, bigla na lang daw may naamoy na mabaho yung mga tao sa boarding house. Nakita nila na may nag-spark doon sa kuryente. Yun na pala yung kuryente na nag-short circuit. Nasunog yung paupahan ni Tito. May 3 college student na tulog at hindi nakalabas doon sa boarding house. Nang imbestigahan yun ng pulis, akala ko makukulong si Tito Mike. Pero hindi, pinagmulta lang siya. Siyempre galit na galit yung pamilya nung 3 namatay. Sabi nila, may ganti raw ang karma. Simula nun, hindi na ulit napakinabangan ni Tito Mike yung lugar na yon. Ilang beses niyang sinubukang tayuan ulit ng boarding house yung lugar. Pero palaging napupurnada. Sabi ng mga nagtatrabaho, lagi raw may nagpapakitang mga kaluluwa na sunog ang muka at katawan. Kapag may nasisimulan na sila, kinabukasan, makikita nilang sira na ito. Hanggang sa natakot na rin yung mga gumagawa at wala nang gustong magtrabaho nito. Nalugi na rin si Tito noon. Tapos pumapayat na. Sabi niya, lagi niya raw napapanaginipan na nasa loob siya ng boarding house at nasusunog. Matagal na natenga yung lupa. Binalak pang ibenta ni Tito Mike. Pero kapag dinadala niya daw yung bayar doon sa lupa, tinatakot ng mga kaluluwang nasunog. Nagpapakita din ito doon sa mga buyer. Minsan binubulungan pa sila na huwag daw bilhin yung lupa. Kahit sobrang mura na nga ng benta ni Tito, ay wala man lang nagkaka-interes. Tapos nabalitaan na lang namin na naabutan daw si Tito na wala ng buhay sa kwarto niya. Dilat ang mga mata at nakanganga na para bang namatay sa takot. Yung lupa na dating kinatitirikan ng boarding house, ipinapasa sana sa pangalan ni Mama. Pero tinanggihan namin. Sabi ni Mama, may sumpa raw ang lupa na yon.
Sa ngayon ay bakanteng lote pa rin yon. May bakod lang. Sabi nila, kapag daw napaparaan ka doon ng gabi sa lugar na yon, may mga nagpapakita pa ring mga kaluluwa na sunog ang muka at katawan. Terence po ang pangalan ko. Delivery rider ako. Matagal na. Nagsimula ako nung pandemic. Naging in demand kasi noon yung mga delivery rider. Kaya naisipan kong subukan din. Hindi siya madali para sa akin kasi madali akong maligaw. Pero sanayan na lang din. Kapag paulit-ulit ka nang dumadaan sa isang lugar, sigurado namang matatandaan mo ito. Kahit pa nga mahina ang memorya mo. Hanggang ngayon na ito pa rin ang trabaho ko. May mga nakakatakot ba akong karanasan? Marami. Yung iba hindi naman totally nakakatakot. Paramdam lang. Minsan naman creepy talaga. May isang beses na may nagpa-deliver sa akin ng pagkain sa sementeryo. Natakot ako kasi akala ko pinaglalaroan ako ng multo. Yun pala, doon talaga yung address nila. Sementeryo. May mga bahay at maliit na community doon. Meron pa akong experience tungkol naman sa manananggal. Oo, nakakita na ako ng manananggal. Pero yung kalahati lang ng katawan na naiwan sa lupa. Sabi na lagyan raw ng asin. Pero natakot ako. Imbis na lapitan, pinaharurot ko yung motor ko para makaalis agad. Pero ang pinaka nakakatakot kong experience ay tungkol sa isang white lady. Ito yung kwento ng white lady. Taong 2022, madalas akong gabihin sa trabaho. Yun kasi yung panahon na gusto kong makaipon. Yung motor ko noon, hindi ko pa tapos bayaran. Nagpapaayos din kami ng bahay noon. Siyempre tumutulong na rin ako sa gastusin namin sa bahay. Kung saan-saan ako nakakarating noon. Dati noong nagsisimula pa lang ako, hindi ako tumatanggap ng deliver sa medyo malayong lugar. Pero nung panahon na yon, kahit hindi ko kabisado ang lugar, tinatanggap ko na rin. Naisip ko noon, pwede namang magtanong sa mga tao eh. Nakamotor naman ako. Napunta ako dito sa isang lugar na malalayo yung pagitan ng mga bahay. Last deliver ko na sana yon. Gabi na rin kasi. Pagkain yung dala ko. Ang creepy nung lugar. Kasi walang mga poste ng ilaw. Tapos yung mga bahay sarado na. Gusto ko mang magtanong, wala naman akong pwedeng mapagtanungan. Tapos may nakita akong naglalakad. Mahaba ang buhok, puti yung damit. Binagalan ko yung takbo ng motor ko, tapos nilapitan ko siya. Nang tumigil ako sa harap niya, paglingon nito sa akin, nagulat ako. Sobrang gandang babae. Tinanong ko kung saan yung address na ibinigay sa akin ng customer. Itinuro niya yung dulo pa raw ng daan. Nagpasalamat naman ako at dumiretso na. Mga 5 minutes na rin akong bumabiyahe, pero wala pa akong makitang bahay sa parting yon ng kalsada. Medyo kinabahan na ako noon. Nakaramdam na ako, kaya bumalik ako. Sa puntong yon, biglang bumigat yung motor ko. Baka may nadaanan akong bote tapos nabutas yung gulong ko. Pagtingin ko sa side mirror, may nakasakay na sa akin. Yung babae na pinagtanungan ko. Sa takot, ay pinaharurot ko na yung motor ko. Hindi na ako nag-iisip ng tama. Alam ko na noon na multo yung babae. White lady. Akala ko kapag binilisan ko, ay mawawala na rin yung multo. Pero hindi. Naramdaman ko na inaabot niya yung manobela. Gumewang-gewang na ako noon. Pilit niya akong pinapaliko doon sa may damuhan. Pero alam ko na kapag doon ako dumiretso, may bangin doon. Nawalan ng balanse yung motor ko. Pinilit ko talaga na sa kalsada mismo sumemplang. Nagpagulong-gulong ako at umislide yung motor. Tumayo agad ako at tumakbo ng tumakbo. Nang makarating ako sa unang bahay, humingi ako ng tulong. Mabait naman yung may-ari ng bahay. Sinamahan niya ako sa barangay.
at doon nila ako ginamot habang hinihinga ng salaysay. Ang dami ko palang sugat. Hindi ko lang napansin kasi grabe yung takot ko nun. Sabi nila, may white lady daw talaga na nagpapakita doon sa parting yon ng kalsada, lalo na kung mag-isa ang nagdadrive. Biktima raw ng rape yung babae at kaya siya nagpapakita kasi gusto niyang gumanti doon sa mga lalaking nanggahasa sa kanya. Binalikan namin yung motor ko. Wasak ang unahan pero gumagana pa naman. Naisip ko noon, hindi pa nga bayad, nadisgrasya ko agad. Mga 3 days lang akong nagpagaling. Balik na ulit ako sa pagde-deliver. Basta ang ipinangako ko sa sarili ko, hindi na ulit ako magde-deliver sa ganung klase ng lugar. Hener po ang pangalan ko, taga Bulacan. Pero nangungupahan ako sa Pampanga dahil doon ako nagtatrabaho. Doon sa inuupahan ko na yon, may na-experience ako na hindi ko alam kung paano at kung bakit ako ang pinakitaan. Tungkol po yun sa isang babae na inakala kong baliw. Tapos nalaman ko, ako lang pala ang nakakakita sa kanya. Yung kasera ko, matandang dalaga at solo sa buhay. Bihira lang siyang lumabas, pero masyadong makwento at maraming alam sa buhay ng mga kapitbahay. Pinakamarami siyang kwento tungkol sa nakatira sa harap ng bahay niya, sa makatawid kalsada. Rehas ang style ng gate, kaya kita ang bungalow type na bahay. Matagal na raw walang nakatira doon. Inabando na raw kasi yun ng lalaki mula nang mamatay ang asawa niya. Sa pagkakaalam daw ng kasera ko, ay nasa abroad na yung lalaki kasama ang kabit niya. Buhay pa nga daw yung babae kinakasama na nung lalaki yung kabit niya. May foul play daw sa pagkamatay ng asawang babae at naimbestigahan yung lalaki. Pero maimpluwensya kaya hindi nakulong. Hindi nagkaroon ng hustisya yung asawa. Magdadalawang linggo na ako ron sa apartment na yon. Nang isang araw may mapansin akong babae sa tapat ng gate. Umaga yon at papasok na ako sa trabaho. Nakita ko siyang nakahawak sa rehas ng gate at sinisilip yung bahay. Ang naisip ko nun, kung hindi ka mag-anak, hindi alam na wala nang nakatira doon. Tapos baka interesado sa bahay. Nawala na yun sa isip ko. Pero pagdating nung gabi, nagtaka ko kasi nakita ko pa rin siya doon. Eksakto sa kung saan ko siya nakita nung umaga. Naisip ko na lang na baka bumalik lang nung gabi. Nung gabi na yon, magdamag umulan ng malakas. Kinabukasan, papasok na ulit ako. Laking gulat ko nung paglabas ko ng bahay ay nakita ko ulit doon yung babae. Nakatayo pa rin siya sa gate at nakatanaw sa loob ng bahay na yon. Yun pa rin ang suot niyang damit at basang-basa siya. Ibig sabihin, magdamag siyang nakatayo doon at nagpakabasa siya sa ulan. Hindi nakako-normal yun. Alin sa dalawa? Baliw yung babae o isa na itong multo? Pero malinaw ko naman siyang nakikita In flesh kumbaga. Tahimik kasi ang lugar na yon at walang naglisaw na tao sa daan, kaya wala akong matanong tungkol sa babae. Ayoko namang lapitan dahil sigurado na ako na may mali nga sa babae na yon. Sino ba naman kasing normal na tao ang tatagal na maghapon magdamag na nakatayo doon at walang katinag-tinag kahit na inulan na? Hindi nawala sa isip ko yung babae na yon hanggang sa pag-uwi ko. At tama nga ako, nandoon pa rin siya. Kinumbinsi ko ang sarili ko na hindi multo yung babae na yon at may diferensya lang sa pag-iisip, kaya nakakatagal siya sa ganon. Pero ano kayang meron sa bahay na yon at hindi niya maiwan-iwan? Umaga pagising ko, nagbukas ako ng bintana. Nandun pa rin yung babae. Pangatlong araw niya na dun. Tamang-tamang natsyempohan kong nagwawalis sa harap yung kasera ko. Kaya tinanong ko siya tungkol doon sa babae. Pero wala naman daw siyang nakikitang babae doon sa gate. Bigla akong napatingin sa harap. Nandun naman at nakakapit pa rin sa rehas ng gate yung babae.
Tinantya ko kung nagbibiro lang ba yung kasera ko na hindi niya nakikita yung babae. Pero seryoso siyang tumatanaw sa kabilang kalsada at tinatanong kung nasaan ba banda yung babae. Parang hindi niya nga talaga nakikita. Medyo kinilabutan na ako. Pero hindi ako nagpahalata at iniwan na lang siya doon. Bago ako pumasok noon, may pahabol pang chika yung kahera ko. Ipinapalinis na daw sa katiwala yung bahay sa tapat dahil darating na raw yung may-aring lalaki at balita daw niya ay doon na ulit titira. Pagdaan ko nga ay nakita kong may pumasok na lalaki doon. Pero ang nakapagpatayo ng balahibo ko ay nang makita kong naglagos lang siya sa katawan ng babaeng nakatayo sa may gate. Pinanlamigan ng buo kong katawan. Kung ganun, kaluluwa na lang pala talaga yung babae at hindi buhay na baliw. Hindi ko alam kung paano akong nakarating sa opisina nun. Sa takot ko, hindi muna ako umuwi sa apartment at nakitulog na lang muna ako sa katrabaho ko. Kinabukasan ng gabi pag uwi ko, maraming tao sa tapat ng bahay at may mga pulis. Nasa labas ang kahera ko at nakikiosyoso. Dumating nga daw yung lalaki. Pero isang gabi pa lang na nakakarating doon, kinabukasan ay natagpuan na lang daw nung katiwala na patay na pareho sila nung kabit niya. Noon ko naalala yung babaeng nakatayo sa gate. Wala na siya ron at hindi ko na nakita mula pa noon. Walang ebidensya pero napaisip ako na baka multo yun ng asawang babae at sadyang hinintay niya ang pagbabalik ng asawa niya para siya ay makapaghiganti. Siya na mismo ang gumawa ng paraan para makamit ang hustisya sa pagkamatay niya. High school ako nang mangyari sa amin ito. Yung barangay namin, napapalibutan ng malawak na palayan. Parang mas malaki pa nga yung nakapalibot na palayan kaysa sa mismong barangay. Kaya naman halos lahat ng tao dito, pagsasaka ang trabaho. Kahit ako, natutunan ko na rin ang mag-ani ng palay. Ang papa ko kasi ay isang magsasaka rin. Nag-iba lang siya ng karir nung swerteng matanggap sa isang kumpanya na mataas ang pasahod kaysa sa pagsasaka. Kapag kailangan ko nun ng ekstrang pera, tumutulong ako sa ani. Merong siga sa amin. Si Kuya Francis ang pangalan. Malayong pinsan ng pamilya namin ang pamilya ni Kuya Francis. Kaya naman mabait siya sa akin. Pero sa ibang kaedad ko, hindi. Binubuli niya lahat. Kahit nga yung mas matatanda sa kanya, hindi ligtas sa pambubuli ni Kuya Francis. Ilang beses na rin siyang napagsabihan nila Papa, pero mukhang ganun talaga siya. Ayaw din siyang kainuman ng mga tao sa amin kasi kapag lasing na, mauy, nagwawala. Kami lang ni Papa ang nakakaawat sa kanya. Iiyak yan sa amin at magsusori. Tapos sunod na inuman, ganun naman ulit ang gagawin. Hanggang sa napagod na lang si Papa. Mga parteng November, may dumaan sa aming bagyo. Super typhoon yung lakas. Hindi ko na lang maalala yung pangalan. Basta direkta kaming tinamaan nun. Bumaha sa lugar namin. Yung palayan naging malawak na swimming pool. Tuwang-tuwa sila Kuya Francis at mga barkada niya kasi makakahuli na naman daw sila ng daga na pwedeng ipulutan. Masarap daw kasi sa alak ang pritong daga. Malasa raw. Nakatikim na rin ako ng daga. Totoo naman na masarap pero nasusuka ako kapag naiisip kong daga yun. Hapon sila umuwi at paglatag ng sako na nilagyan nila ng mga nahuli nilang daga, may isang naiiba. Puting daga. Mas malaki yun sa normal na dagang nahuhuli nila Kuya Francis. Pula rin ang mata nito. Buhay pa. Sabi ni Kuya Francis, nakapagtataka raw. Kasi kahit ilang beses na nilang pinukpok ang ulo nito, buhay pa rin. Nagalit yung mga matatanda na nakakita kasi hindi daw normal na daga yung puti na yon. Hari daw yun ng lahat ng mga daga sa lugar nila. Pakawalan na raw nila Kuya Francis para walang mangyaring masama. Kaso hindi nakinig si Kuya. Kinatay pa rin nila yon kasama ng mga dagang nahuli nila.
Ginawa nilang pulutan. Yung iba adobo, yung iba prito. Fast forward, mga 1 linggo. Hindi na lumalabas si Kuya Francis sa kwarto. Kahit nga bumaba sa kama niya, hindi niya na magawa. May mga daga raw kasi na nakaabang sa sahig. Oras na tumungtong siya rito, ay kinakagat yung paa niya. Nang makita namin yun ni Papa, naawa kami kay Kuya Francis. Sa gabi raw, hindi ito makatulog. Sumisigaw pa minsan. Kinakausap daw siya ng mga daga. Gustong gumanti sa ginawa niya sa hari nila. Wala namang daga na nakikita yung mga kapatid ni Kuya Francis. Makalipas ang 3 buwan, hindi na nila kinaya. Pinadala na nila sa mental hospital si Kuya. Tuluyan na nga itong nabaliw. Hindi pa ako nakakabisita sa kanya. Pero kwento ng mga kapatid niya, hindi raw maganda ang kalagayan ni Kuya. Hindi raw ito makausap ng maayos. At ang tanging bukang bibig lang daw nito ay ang mga daga na kumakagat sa paa niya. Nandoon pa rin sa loob si Kuya hanggang ngayon. Wala na raw talagang pag-asa. Naniniwala lahat sa amin na ang dahilan ng pagkabaliw ni Kuya Francis ay yung puting daga na kinain nila. Kung nakinig lang sana siya. Magandang araw po sa lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang B-Boy. Wala pa akong pinagsabihan ng kwentong maririnig niyo ngayon. Nangyari to mga mid-2019. Itinago ko to kasi pakiramdam ko walang maniniwala sa mga kaibigan ko na totoo itong nangyari. Kaya naisip ko, ano kaya kung dito ko na lang sa isang horror channel ipasa? Wala namang kaso sa akin kundi kayo maniwala. Di ko kayo kilala at di nyo rin naman ako kilala. Okay lang. Gusto ko lang sigurong i-share ito para gumaan kahit papaano ang dibdib ko. Hindi naman sa pagmamayabang, pero babaero ko simula pa nung college student ako. May itsura naman kahit papaano. Pero alam kong kaya ako nagugustuhan ng mga babae dahil sa kung paano ako magsalita. Sabi nila pang radyo daw ang boses ko. Gwapo raw pakinggan, parang nangaakit. Siyempre ginagamit ko yon sa advantage ko para makakuha ko ng mga babaeng madaling utuin. Naadik ako noon sa pagkakaroon ng girlfriend na one time lang. 4th year college ako noon. Napagsasabay-sabay ko ang 5 girlfriend nang hindi nahuhuli. Nitong may trabaho na ako, may nakilala akong babae. Jasmine ang pangalan. Sobrang ganda, mahinhin, mahiyain, tapos mahaba ang buhok niya. Yun pa naman ang kahinaan ko. Siyempre ginamit ko na naman yung galing ko sa panguuto ng babae. 2 days lang, naaya ko na agad sa date si Jasmine. Hangang-hanga yung mga katrabaho ko sa akin. Nakilala ko siya, taga Visayas pala. Doon siya lumaki pero dito na siya nagtrabaho sa amin. Kasi konti lang daw ang trabaho dun sa kanila. January 2019 nung sinagot niya ako. Ang saya ko noon. Dinala ko agad siya sa amin. Walang tao. After namin kumain at manood ng movie, nagda-moves na ako. Ako ang nakauna kay Jasmine. Matapos nun, nawalan na ako ng gana sa kanya. Nakuha ko na yung gusto ko eh. Naghahanap na ulit ako ng bagong target. Ganun ako kasama. Pero si Jasmine, lagi pa ring lumalapit sa akin. Pinagluluto ako, dumadalaw sa bahay, hinihintay ako pagkatapos ng shift. Naawa na ako, kaya pinrangka ko na. Sabi ko, hindi ko na siya gusto. Sumunod na araw, hindi siya pumasok. Ang sabi, nag-resign na raw at umuwi sa kanila. Lumipas lang noon ng ilang araw. Akala ko makakalimutan ko na si Jasmine. Malamang na gusto lang niyang makamove on at nakahanap na rin siya ng trabaho doon sa kanila. Mga kalagitnaan ng 2019. Gabi yun, nasa bahay lang ako. Yung kwarto ko,
nasa second floor. Sa kalagitnaan ng pagtulog ko, nakaramdam ako na may gumising sa akin. Pagdilat ko, may dalawang malalaking mga mata ang nakadungaw sa akin. Sisigaw sana ako, kaso wala akong boses. Nakinig lang ako sa mga sinabi nila. Nalaman ko na aswang yung dalawang lalaking kaharap ko. Kaya sila nakapasok ng hindi dumadaan sa bahay ay dahil tinalon lang nila yung kwarto ko. Pinsan daw nila si Jasmine. Alam daw nila ang ginawa kong panluloko. Dapat daw ay papatayin nila ako bilang ganti. Pero si Jasmine daw mismo ang nagsabi na wag daw gawin yun. Tatanggalin na lang daw nila ang boses ko at lalagyan nila ng peklat ang mukha ko. Naramdaman ko noon na may nakabara sa lalamunan ko. May ipinalunok pala sila sa akin habang natutulog ako. Nakita ko na humaba bigla yung kuko ng isa. Inilapit niya yun sa mukha ko at ginawan ng peklat. Matapos nilang gawin yun, ay umalis na rin sila. Tumalon sila sa bintana. Nawalan ako ng malay. Nang magising ako, nakahiga na ako sa kama ng health center namin. May malaking sugat kasi ako sa mukha, kaya kinailangan nilang bendahan ng mukha ko. Kahit boses ko, sira na rin. Nakakapagsalita pa naman ako, pero garalgal na, parang pangmatandang boses. Karma na rin siguro ito sa akin. Tinanggap ko na lang. Gusto ko na lang mabuhay ng payapa at walang nilolokong ibang tao. Natuto na ako. Hello sa inyo. Ako nga pala si Shane. Yung boyfriend ko po ay laging nakikinig sa inyo. May iba rin siyang channel na pinakikinggan. Pero ang sabi niya sa akin, kayo raw po ang pinakapaborito niyang horror narrator dito sa YouTube. Nang maikwento ko sa kanya ang tungkol sa nangyari sa lolo ko, sabi niya, pwede ko raw ipasa yun dito. Kasi ganitong stories daw ang gusto ng audience niyo. Arnolfo po ang totoong pangalan ni Lolo. Pero ang tawag namin sa kanya ng mga apo niya ay Lolo RR. Gumagawa ng furniture si Lolo. Yung bang mga upuan na gawa sa kawayan, mesa, display. Binata pa lang daw si Lolo, yun na ang nakagisnan niyang trabaho. Meron siyang maliit na shop sa bahay nila. Doon siya gumugugol ng lampas 10 oras kada araw para magtrabaho. Nabebenta ng mahal yung mga furniture na yon. Pero dahil sa middleman niya binebenta, bawas na rin yung kita ni Lolo. Sa lugar namin, merong kaaway si Lolo. Ang pangalan ay Tado. Nagkakabilang barangay siya. Farmer itong si Tado. Meron siyang malaking lupa na tinataniman ng iba't ibang klaseng mga gulay na binibenta niya sa market. Kwento ni Lolo sa amin, nag-ugat daw yung pagiging magkaaway nila nang minsang magkagusto sila sa parehong babae. Sabay silang nanligaw. Kaso si Lolo raw ang sinagot. Isang gabi raw, naglalakad si Lolo nang biglang lumabas si Tado sa gilid ng daan. May dala raw itong sundang. Tinaga niya si Lolo pero nakaiwas. Inabot pa rin daw siya sa kamay at nagkaroon siya ng maliit na sugat doon. Simula nun, lagi na silang nagkakainitan. Kahit pa sa maliit na bagay. Si Lolo umiiwas na lang daw. Kapag nagkakasalubong sila sa daan, tumatabi si Lolo kasi ayaw niya ng away. Mahilig maglakad-lakad si Lolo sa kalsada, lalo kapag gabi. Yun daw ang pampawala niya ng stress sa trabaho. Exercise niya na rin daw yun. Hanggang isang gabi nga, nalasing itong si Tado. Sakay ng owner type jeep niya, binabagtas niya yung kalsada nang makita niya raw si Lolo. Dala na rin siguro ng kalasingan, sinagasaan niya si Lolo. Nang dumating kami sa pinangyarihan, halos hindi ko matingnan yung katawan ni Lolo. Bali-bali at may lumalabas ng dugo sa tenga,
ilong at mata niya. Patay na nun si Lolo. Si Tado, nakulong. Sumuko naman siya ng maayos. Nag-surrender siya sa police station. Pero siguro mga 2 taon nang lumipas, nabalitaan namin na nagpakamatay itong si Tado. Nagbigti raw sa selda niya gamit yung kumot. Medyo na-curious nun si Tito Raul, panganay na anak ni Lolo ko. Nagtanong-tanong siya doon sa kulungan kung anong nangyari. Ito raw palang si Tado ay palaging nagkukwento na dinadalaw daw siya ng kaluluwa nung napatay niya. May dala raw itong sundang at gusto siyang tagain habang siya ay natutulog. Kaya rin daw hindi siya makatulog sa gabi kasi takot siyang masalisihan ng kaluluwa ni Lolo. Madalas daw na sumisigaw itong si Tado. Nagagalit na sa kanya yung mga kasama niya sa kulungan. Hanggang sa makita na nga lang daw nila na nakabigti na ito. Nang i-autopsy daw ang katawan niya, sabi ng mga jail guard, may natagpuan daw na napakaraming pantal sa katawan ni Tado. Hugis daliri at kamay yung mga pantal. Naisip na nga rin daw nila na baka nga totoong dinadalaw si Tado ng kaluluwa ni Lolo. Siguro ganun talaga, no? Kahit sa kamatayan, gaganti at gaganti ang kaluluwang may galit sa'yo. Kung nasaan man si Lolo at si Tado, sana ay mapayapa na sila sa kabilang buhay. Rocky po ang pangalan ko. Share ko lang itong nangyari sa akin noong bata pa ako. Religious po ang family namin. Isa sa mga dahilan siguro ay dahil nasa tabi lang ng bahay namin ang chapel. Kada linggo, lagi kaming umaattend ng misa. Kahit pa nga nilalagnat ako. Bawal ang absent. Kapag nagdadahilan ako na hindi ako makatayo, sasabihin ni Mama na kapag daw narinig ko ang salita ng Diyos, ay gagaling din ako agad. Dahil nga kalapit lang ng bahay namin ang chapel, alam na alam ko na ang mga mangyayari doon. Si Aling Badet ang caretaker ng mismong chapel. Siya ang in charge sa lahat. Budget, design, event. Lahat yon siya ang nagdedesisyon. Meron namang ibang volunteer na laging katulong ni Aling Badet. Isa sa mga kaugalian nila ay ang paglilinis ng chapel tuwing Sabado bago ang simba kinabukasan. Pinapalitan lahat ng kurtina, tapos pupunasan ng sahig, pati na yung mga santong gawa sa semento. Yung mga santo, nilalagay nila sa gilid ng chapel para maarawan, para daw mas madaling matuyo. One time, kakatapos lang maglinis. Walang tao sa chapel nang mapadaan ako. Nilapitan ko yung mga rebulto. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa kokote ko. Basta bigla ko nalang naisip pang itulak yung isa sa mga rebulto. Yung pinakamagandang rebulto doon. Pagtumba, biglang nabasag yung santo. Wasak yung ulo at tanging natira na lang ay yung katawan. Tumakas ako syempre. Umuwi agad ako sa amin. Alam ko kasing mapapagalitan ako kapag nalaman nilang ako ang may gawa nun. Lalo na si Papa. Siguradong makakatikim na naman ang puwet ko ng hampas. Nagkagulo doon sa chapel. Sino raw ang may gawa nun? Siyempre hindi ako umamin. Kinagabihan ng Sabado na yon, nakarinig ako ng boses. Tinatawag ang pangalan ko. Rocky. Rocky. Paulit-ulit. Hinanap ko kung saan nanggagaling yon. Wala namang tao sa bintana. Nanindig ang mga balahibo ko nang sabihin nito na umamin na raw ako. Nagtalokbong ako nun at sa sobrang takot, nakatulog ako nang hindi gumagalaw. Kinabukasan nun, tinatanong ni Aling Badet sa amin kung kilala daw ba namin yung sumira sa santo. Hindi na naman ako umamin. Kinagabihan, ganun ulit. May boses na naman. Una ay tinatawag ang pangalan ko. Paulit-ulit.
Tapos sasabihin niyang umamin na raw ako. Nakatalukbong ako nun. Nakita ko na may aninong naglalakad sa kwarto. Sumampa ito sa kama at lumapit sa akin. Paulit-ulit na sinasabi na umamin na raw ako. Pagtanggal ko ng kumot, wala namang nandun. Hindi ko na kinaya. Kinabukasan, kay mama ako lumapit. Alam ko kasi na hindi siya kasing strikto ni Papa. Sinamahan niya ako at sinabi namin kay Papa ang lahat. Akala ko ay magagalit siya sa akin ng sobra. Pero hindi. Masama raw yung ginawa ko. Pero buti naman at inamin ko. Siyempre pinaalam namin yun kay Aling Badet. Humingi ako ng tawad at nagsabi na hindi na ulit makikialam sa chapel. Nangako rin si Papa na papalitan niya yung nasirang rebulto ng mas bago. Pagkatapos nun, hindi na bumalik sa kwarto ko yung boses na tumatawag sa akin at nagsasabing umamin na ako. Malamang ay yun lang talaga ang gusto niyang gawin ko. Dahil sa nangyari, mas sineryoso ko na yung pagsisimba linggo-linggo. Naging choir din ako at hanggang ngayon, volunteer pa rin ako sa mga simbahan. Siguro dahil na rin sa nangyari, ay mas napalapit ako sa Diyos.